Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Ilang tulog na lang, Pasko na. Dumagsa na rin kaya mga kababayan nating uuwi sa kanilang mga probinsya sa Cubao Bus Terminal. Alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Hindi pa nga rin huluhupa ang dami ng mga biyahero sa iba't ibang bus terminal sa EDSA Cubao. Ilang araw na rin punuan ang mga biyahe dito. Fully book na nga ang ilang biyahe patungong Naga, Legazpi, Masbate at Catanduanes. Ilang bus lines rin ang punuan ng mga biyahe patungong Daet. Kung tatanggapin, mga chance passengers na lang rin ang tinatanggap ng karamihan sa bus companies para sa mga biyahe patungong Bicol Region. Ayon na sa ilang dispatchers at ticket sellers, ilan sa dahilan kung bakit na-delay yung biyahe ng mga pasahero ay dahil sa traffic papasok at pabalik ng Metro Manila. Kung kaya naman yung mga bus ay nahihirapan umikot at bumalik para sa iba't ibang biyahe. Dahilan kung para maantala ang ng 1 hanggang 3 oras sa mga biyahe ng mga pasahero. Paalala naman nila sa mga pasahero, iwasan uli yung pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit dahil kung mababalikan nyo man ito, ilang araw na at kayo lang din po ang mahihirapan sa mga gamit na inyong dadalhin. Kaya naman paalala nila sa mga pasahero, iwasan na yung mga firearms, flammable liquids, pati mga lighter ay ipinagbabawal, mga gunting at mga kutsilyo. At yan muna ang latest raan. Maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Bukas sisimulan na ang pagkukumpuni sa EDSA. Alamin nga natin ang mga detalye niyan mula kay JM Pineda. JM. Yes, hati nga ang pananaw ng ilang mga motorista patungkol nga dito sa EDSA rehabilitation. Ang ibang mga nakausap natin, pabor na ayusin na ang mga kalsada lalo na sa mga parte ng EDSA Roas Boulevard dahil pahirapan pa nga rin daw ang pagdaan dito. Mas maganda daw na ayusin ang mga kalsada dahil araw-araw din itong dinadaanan ng mga motorista. Bukod dyan ay may mga TNBS din tayo nakausap na ang sabi naman ay dapat daw talagang ayusin ang mga kalsada at samantalahin din na hindi pa buhos ang tao ngayong holiday season. Pero may ilan din na tila pa pagod na sa traffic ng Metro Manila kaya parang pasakit daw ito dahil paniguradong pagmumulan daw yan ng mabigat na traffic sa EDSA. Kamakailan nga lang nang i-anunsyo ng DPWH, MMDA, pati na rin ng DOTR na sisimulan na bukas, December 24, ang EDSA rehabilitation. Matagal na tenga planong pagsasayos sa ilang parte ng EDSA at ilang beses din itong hindi natuloy dahil sa pwede nga itong maging dahilan ng matinding traffic. Alas 11 ng gabi bukas, 1 oras bago mag-Noche Buena, ay lalarga ng pagsasayos dito sa EDSA. Ayon sa DPWH, 24 oras silang magtatrabaho simula bukas hanggang January 5 ng 4 a.m. Sa ganitong panahon daw kasi, hindi puno ang kalsada ng Metro Manila dahil ang ilan ay nagbabakasyon sa mga probinsya. Pero pagtapos ito ay simula January 5 hanggang May 31, 2026, ay magpapatuloy ang rehabilitasyon pero sa mga patay na oras lang gaya ng 11 p.m. hanggang 4 a.m. Sabi pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, 8 buwan na lang ang itatagal ng rehabilitasyon. Mas mababa pa yan o mas mounting oras yan kumpara sa unang plano na 2 taon. Yan muna latest. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Nagain ng isang urgent motion ng mga abogado ni Sara Diskaya at 8 kapwa inaresto kaugnay sa flood control projects sa Davao Occidental para manatili sila sa custody ng National Bureau of Investigation. Inaresto sina Diskaya at 8 iba pa kaugnay sa graft at malversation of public funds charges. Kasalukuyan sila nakapiit sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Sinabi ni NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, naglabas na ng kautusan ng korte na pasagutin ng ombudsman sa Visayas at NBI sa loob ng 10 araw. Hirit din nilang payagan silang dumalo sa pagdinig sa kaso via video conferencing. Abangan po ang PRTV News Year-End Special na pagsubok at pagsulong. Papapanood ang Part 1 sa December 25, Huwebes, Araw ng Pasko, at Part 2 sa December 26, Biyernes. Ito'y mula 5:30 hanggang 6:30 ng gabi. May replay ito ng December 30 at 31. Ipapalabas ito sa lahat ng PRTV Prime Media. DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FM Radio Regional Stations. At yan ang mga balitang nakahalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.